Pinasadahan ko ng tingin sa full-sized mirror ang suot kong red formal evening dress, na hindi lalampas sa aking tuhod. My long chocolate hair, cascaded down my back and my delicate eyelashes kissed my rosy cheeks, with lips lightly red but so alluring. Gusto kong maging simple lang ang dating ko. I smiled knowing that I'm quite simple in my outfit. I blew out a deep breath, when I heard a small knock on the door. Hinela ko na ang clutch bag ko, at lumabas ng aking silid para salubungin si Elwood. Nabanat ang ngiti ko dahil sa nakita kong reaksyon nito. Hoy! Problema mo. Tinapik-tapik ko pa ang pisngi nito, matapos ay tumawa ng katamtaman dito. He licked his lower lip and curved upwards in a half-grin. You look radiant, he muttered. Sandali akong natigilan bago ibalik ang pagka-casual ng mukha. Matamis muli akong ngumiti at pinisil ang ilong nito. Ikaw talaga, bakit may nalalaman ka ng ganyan ngayon? He looked at me seriously, eyes dropped briefly to my mouth. Hinuli nito ang kamay ko, at walang pasubaling dinala sa kanyang mga labi. Napawi ang mga ngiti ko at mabilis na napasinghap sa kanyang ginawa. His soft tender lips pressed against mine. Your intellectual beauty is intoxicating, he mumbled huskily. Mabilis akong nag-iwas ng tingin, at hinela ang kamay dito. His words had an effect on me, making my head look like it was on fire. I bit my inner lip. Why is everything so confusing? Marahil ay naninibago lang ako kay Elwood. He is a jolly person, alright, very kind and really a sweet guy. Wala akong pwedeng ipintas dito, bukod sa pagiging mayabang nito na talagang likas na sa kanya. He looks hot in his suit, it emphasized his broad shoulders and muscular physique. Muli akong nag-iwas ng tingin, jotting my lips sluggishly. Well, thank you for reminding me what butterflies feels like. I kid and smiled vigorously. Umatras ako para hoiin ang ilang hibla ng buhok sa aking balikat. Ganoon din para ibsan ang kakaibang kabang bumabangon sa puso ko. Butterflies, ha? His lips twitch up in a weak grin. Umirap ako at tangkang mauuna ng lumabas, ngunit humarap ito sakin. Ang mga tingin niya ay tila nagbabadya ng panganib. Are you sure about this? He said in a throaty voice. I step back and look up at him with frustration. Yeah, of course I do. I answered with my quick breath and pulse. Sandali nitong pinanood kung paano ko kagatin ang ibabang labi ko, bago nito piniling umiling. I can't promise you anything, I'm not perfect, but I'll protect you. He said with a thick voice. Itinaas nito ang kamay, para haplasan ang puno ng aking buhok. Napapikit ako doon, hanggang makita ko ang sariling tumatango dito. Habang sakay ng elevator, ay walang tumatakbo sa isip ko, kundi ang mga sinabi nito. Pinilit kong ipalagay ang sarili sa mga binitawan nitong salita. I'm constantly feel like I'm at war with myself. Kung pwede lang umatras sa date na ito, ay ginawa ko na, pero nandito na ako, and Elwood is with me, there is nothing to fear about. Nang makalabas kami ng hotel, ay naglakad kami sa mahabang tulay, kung saan tinutumbok nito ang nag-iisang cottage sa dulo. The mere fact na abot tanaw lang ang dagat, ay mas lalong nagbibigay ng ibayong kaba sa akin, dahil sa hatid nitong malamig na hangin. The restaurant's soft music and candlelight, gave it a romantic ambience to the place. Idagdag mo pa ang ilang talulot ng pulang rosa sa paligid, na marahang hinihipan ng hangin patungong dagat. Anong masasabi mo? His big hand covered mine and his fingers moved delicately over my palm, making my lungs gasping for air. This place was so romantic. I whispered. Ramdam ko ang paglingon nito sa tabi ko. I glanced up at him, and his eyes met mine. I'm glad you like it. Marahan itong yumuko para pagmasdan maigi ang mukha ko. Mas maganda sana kung tayong dalawa lang ang nandito, he chuckled a bit. Nag-init ang dalawang pisngi ko. Pakiramdam ko ay naglaro muli sa tiyan ko ang malilikot na paro-paro, telling me that I'm already fluttered. Umiwas ako ng tingin, at minabuti na lang na hilahin ang kamay nito, papasok sa loob ng cottage. Agad rin kaming sinalubong ng waitresses, para igiyang maupo sa silya.
Akala ko mawawala na ang bigat sa dibdib ko, dahil sa presensya ni Elwood sa aking tabi, pero muling tinambal ng kaba ang puso ko, nang mamataan si Gab at Alessandra na parating. "Here they come," Elwood said and whistled a warning tune at my side. Agad na dama po ang tingin ko kay Gab, pakiramdam ko ay tumigil sa pagtibok ang puso ko, nang tumigil ang mga mata nito sa akin. I can't help but take notice his handsome appearance. His suit fitted him perfectly. It showed off his broad shoulders and overbear waist. His tight-lipped and stubble jaw made him more look intense and hot, Alora. Pagtawag pansin sa akin ni Alessandra. My eyes snapped open and slowly turned to Alessandra wearing a sexy long dress, with thigh-high slit. Hubog na hubog ang kurba ng katawan nito sa suot. Pakiramdam ko nga ay nagmukhang basahan ang suot ko, kung ihahambing dito. I heard a small whistle coming from Elwood again, hindi na rin masama, he whispered, while looking at Alessandra's appearance. Umiling lamang ako dito, bago tumayo para salubungin ang mga ito. Mabilis itong lumapit sa akin, para halikan ako sa pisngi. Sumulyap ako kay Gab, but I've only noted his hard jaw and pitch black eyes that drilling into mine. Mabilis akong umiwas ng tingin, at pinili na lang na bumalik sa sariling silya. Bahagya kong inayos ang aking buhok, na nililipad ng mumunting hangin. "Good evening," Elwood greeted and offered a warm handshake. "This place was really nice, Mr. Echeverry," Alessandra exclaimed. Humilig lang ng konti ang ulo ni Elwood bago ngumiti. "Gusto ko talagang magpa-impress sa inyo. Lalo na sa babaeng katabi ko." I cleared my throat. "Here we go again. Well, I'm impressed," Alessandra told to him. Tumango ito matapos ay sinenyasan na ang waiter na idulog sa amin ang pagkain. Habang naghihintay ay hindi ako mapalagay, mula sa pagkakaupo. Gab looked very serious, and had a stoic expression on his face. Pasalamat ako dahil nagbukas ng topic si Alessandra, tungkol sa cargo shipping company ni Elwood. "So, sa iyo ang cargo vessel na nakadaong doon." Turo nito sa isa sa pinakamalaking barko, na meron ang kumpanya nila Elwood. He simply nod. "Actually, may mga kargayang crude oil na patungong Manila.sa makalawa na nga ang due date niyan, but I'm stuck here with this beautiful lady." Tukoy nito nang lumingon sa akin, tumawa lang din ito ng bahagya, na parang baliwala ang nakompormaso na trabaho. "That was a very unprofessional, Mr. Echeverry, pwedeng malaking pera ang mawala sa iyo, kung mahuhuli ka sa due date mo," Gab states. Elwood chuckled humorless, sumulyap itong muli sa akin, at nagtaas ng kilay bago magsalita. "Pleasure in the job puts perfection in the work. I don't believe in the saying, business first before pleasure, well in fact, I can do both." His mouth breaks out into a devilish grin. Naitikom ko ang aking mga labi, dahil nagsisimula na naman mag-init ang dalawang pisngi ko, sa banibitawan nitong salita. "Mas gusto kong inuuna ang trabaho," Gab countered back, his expression remained calm and nebulous. "Kaya pala palagi kang sub-sub sa trabaho." Umirap dito si Alessandra, matapos ay tinapik ito sa braso. His lips twitched in a half-smile. "You're completely a different story," he soft-spoken said. Dahil sa sagot na iyon ni Gab, ay hindi ko napigil ang mapangiti ng mapait, dahil sa hatid nitong kirot sa akin. "Bakit, Mr. Rockwell? Hindi mo pa ba nagagawang pagsabayin ang business at pleasure? Naniniwala akong kayang-kaya mo rin pagsabayin yun," ukil dito ni Elwood na sa tonong naghahaman. His lips settled into a mocking smirk. Gab clenched his jaw. Halatang hindi nito nagustuhan ang patutsyade sa kanya ni Elwood. Ngunit napansin kong umangat ang ibabang labi nito pagkatapos bago magsalita. "I can also do both. Trabaho at asawa," he fired back, lips turned up into a sly smirk. "Baka sinasabi mo lang yan dahil kaharap mo ang asawa mo." Hindi ko mapigil ang mapasinghap sa tinatakbo ng usapan. Lalo pa ang may mga lamang hirit ni Elwood, na malugod na tinatanggap ni Gab. "Of course, he does. I understand. He's busy with a lot of things especially sa work, pero hindi naman ito nagkukulang sa responsibilidad niya sa akin bilang asawa." Alessandra Gigli said, tila may biglang kumiliti dito mula sa kanyang likod.
Halos magmurang kamatis rin ang pisngi nito, sa pula ng humilig sa dibdib ni Gab. Doon ito kumuha ng pagkakataon para hilahin si Gab, at bigyan ito ng tipid na halik sa labi. Napaawang ang labi ko sa eksenang iyon. Gab kissed her right in front of me. And I felt my heart had being hit by the rage storm, and shower me with arrows. Marahas akong nag-iwas ng tingin, at tangka na sanang tatayo, ngunit naramdaman kong kinabig ako ni Elwood, para iyakap ang mahaba nito braso sa aking bewang. Stay still sweetheart, nag-uumpisa pa lang tayo, he muttered softly at my ear. I could feel his lips touches my skin in a delicate way, that raised shiver my back. Halo-halo na ang nararamdaman ko ngayon. Galit, puot, inis at selos. How could he kiss his mistress in front of me? Kung noon nakakaya ko pang tanggapin ang mga eksenang iyon, pero iba na ang sitwasyon namin ngayon, at hindi ko na kayang palampasin pa. I love the smell of you on my clothes, Elwood whispered loud enough to be heard. Tila nais tapatan at sweetness ng dalawa sa aming harapan. Napalunok ako at sinulyapan si Gab. He remained stoic, but he suddenly looked away as I heard a clenching jaw over the table. Mabuti na lang ay dumating na ang pagkain. Elwood and Alessandra kept their conversation intact. She showed a polite interest in lives of Elwood. Pinagmalaki naman ito, kung gaano siya ka-successful sa larangan ng freight and cargo shipping. As well as being the CEO of Rising Stone, which is supposedly my position. Rising Stone, I heard a few things about them. Ito ba yung nagmamay-ari ng biggest mining company sa Queensland? Alessandra talks inquisitive. Sumulyap muna sa banda ko si Elwood bago ito sagutin. Yeah, they are also had a largest numbers of jewelry shops around the country. Kilala rin sila bilang isa sa pinakamalaking distributors ng tela na inaangkat pa ng ilang bansa mula dito. Elwood well stated. A wide smile appeared on her face. She even nodded affirmatively. Bakas rin na interesado siya sa buhay ni Elwood. Ang swerte pala sayo ni Alora pag nagkataon. Alessandra turned her gaze at me. Halata sa tono nito ang panunukso. I just rolled up my eyes. Kung alam mo lang, I whispered subconsciously. How about the inherits of Cervantes? Hindi ba dapat siya ang nagpapatakbo ng kumpanya ng pamilya nila? Gab asked him seriously. Bumaling ang tingin nito sakin. He glares at me with hatred in his cruel dull eyes. I shifted on my seat and grabbed the glass of wine, and took a gulp hurriedly, para pakalmihan ang sarili. Elwood shook his head and glanced down at me for a longer moment. Matapos ay hinela rin sa kanyang harapan ang baso ng wine, at bahagya munang inikot-ikot bago simsiman. I don't know what is really going on in her mind. Maybe she had a lot more important things to do than taking her throne. Pero kung ako ang tatanungin, nag-aaksaya lang siya ng oras sa mga ginagawa niya. Elwood said it clearly. Napalunok ako. His words had a huge impact in me. Parang bigla ay gusto kong magsalita, at ipagtanggol ang sarili ko dito. How dare he say that in front of me? Maybe she were just followed her heart. I didn't see anything wrong with it. Gab said in a humorless tone. Batid kong nagulat si Alessandra sa tinurang iyon ni Gab. She looked at him with disbelief. Maging ako ay nawindang, I tilt my head back and pursed my lips tightly. Elwood smirked a little, or maybe that man took his girl for granted, because he knows she will always take him back whatever happens. Or maybe he was just a opportunist. But the truth is, that boy is a poor dirt gold digger, ukil nito sa seryosong boses. Lumingon ito sakin pagkatapos. His eyes looked darkly. Napatiimbagang ako dito, at hinela ang lelayan ng suit nitong suot. What are you talking about, Elwood? I whispered sharply. Relax, I'm just stating fact, sweetheart, he mumbled under his breath. Ngumiti ito sakin bago ibalik ang pansin kay Gab at Alessandra. So shall we continue our food? Tumango lamang dito si Alessandra, habang si Gab ay hindi na muli pang dinampot ang kanyang kubyertos. No, thanks. Wala na akong gana. He shot back. Pinunasan nito ang labi, matapos ay marahas iyong inilapag sa lamesa.
What's wrong, mahal? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Alessandra asked him worriedly. Mr. Rockwell, hindi ko gustong sirain ang gabi mo, pasensya ka na, tinamaan ka ba? Elwood said bluntly, lips curled up into a mockery. Gab shook his head and shot him a devil-try look. Hindi ganun kakitid ang utak ko. There's no use in arguing the point, Mr. Echeverry. Buti naman alam mong hindi para sa iyo ang sinasabi ko. He leans back, looking arrogantly on his seat. Kilala ko ang dating Gab, mahaba ang pasensya nito. Hindi basta-basta nagagalit ng walang kompletong basehan. But the way how his jaw clenched, and his brows shot up hardly, batid kong galit na ito. He's slowly emitting a dangerous air, that left me trembling. Mabilis akong tumikim at binalingan si Elwood sa aking tabi. Walang sabi kong ginagap ang braso nito. Please Elwood, tama na. Bumaba ang tingin nito sa kanyang braso, bago naglaro ang ngisi sa labi. Hinuli nito ang kamay ko, matapos ay dinala sa lamesa at doon niya yun nilero, habang hawak pa rin ang mahigpit. I hesitantly looked up at Gab. He was just looking darkly at me. Bumaba ang tingin nito sa kamay ko, na hawak-hawak ni Elwood, umigting ang panga, at mabilis na nag-iwas ng tingin sa akin. Tangka ko sana itong hihilahin, but Elwood doesn't let me. Bagkus ay dinantayin pa niya yun ng isa pa nitong palad. Kung hindi mo gusto ang pagkain, pwede naman akong magpa-serve ng iba. Name it, ibibigay ko sa iyo, he said in a serious tone. Gab shook his head, bakas sa labi nito ang mapait na ngiti. Imbes na sumagot ay dinampot nitong muli ang kanyang kubyertos, at sinimulang kumain. Sandaling katahimikan ang pumuno sa pagitan namin. I tossed the food in my plate quietly, but my attention wasn't really on the food. Apektado pa rin ako ng nagdaang pagtatalo nila, sa hindi ko maintindihang bagay. Elwood was too eager to point out everything, what is inside him and what he really aimed. Hindi ko ito masisisi, kung bakit ganito na lang ang galit niya kay William. Pero mali na idaan niya sa ganito ang galit niya. Pansin ko rin ang biglaang pananahimik ni Alessandra, hindi na ito muli pang nagbukas ng usapan sa pagitan nila ni Elwood. Palagay ko ay may malalim itong iniisip, habang ang buong pansin ay nasa pagkain. After a few bites, Gab raised his head and looked at me, with my red face. Agad naman akong napaayos ng upo. My heartbeat speed up, I'm simply vulnerable to withstand his hit. Kahit sa pag-upo ko, ay ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. He knew where are my weak spots, kayang-kaya niya akong lusawin sa simpleng pagtitig lang. Mahal, can you please pour me another wine? Alessandra spoke in a soft tone. Yes, sure, he answered in a low soft voice. Mabilis na bumagsak ang tingin ko sa aking plato, at doon binuro ng tingin ang mga mata. How was the food? Agap ni Elwood sa mga ito. Great, thanks for having a romantic dinner with you guys. Sana sa uulitin ulit, kami naman ang bibisita sa inyo sa Queensland, pwede ba yun? Alessandra smiled widely as she turned her gaze at me. My appetite had dwindled to nothing. I leaned back at my seat and pursed my lips a little. Sure, walang problema. Gusto ko sana kayong imbitahan sa engagement party namin ni Alora next month. Elwood delivered confidently. Aba, siguradong dadalo kami. Di ba mahal? Make sure na clear ang lahat ng schedules at meetings mo by that time, ha? Gusto kong naroon ako sa espesyal na araw para kay Alora. Her tone lighter than my own crimson. Nagbitiw ako ng mabigat na buntong hininga. Hindi alintana kung may makakapansin man yun o wala. Washroom lang ako. Palem ni Alessandra Samin, bago tumayo. Samahan na kita. Alok ni Gab dito. Hindi na mahal, kaya ko na. Tsaka, kanina pa tawag ng tawag si Mommy sakin. Sasagutin ko lang ang tawag niya. The room sunk into a silence, after Alessandra excused herself. Tiyak kong matatagalan pa ito bago makabalik, dahil manggagaling pa ito sa hotel na ilang metro ang layo dito. Agad na tinambal ang aking puso ng kakaibang kaba, knowing that the tensions between us left hanging in the air. So, Mr. Rockwell, maasahan ko ba ang pagdalaw mo sa engagement party namin ni Alora? Elwood cracked the silence in a decisive way.
Pag-iisipan ko. I have a lot important things to do, than socialized at the party, he replied. Elwood emitted a smirk. Umiling ito matapos ay printing some andal sa kanyang silya. Kung wala ka pang asawa, lisipin kung tutol ka sa plano naming pagpapakasal. His lips turned up wide. Pero dahil tali ka na sa iba, at mukhang mahal nyo naman ang isa't isa ni Alessandra, baka nga mali ako. Mas lalong lumapad ang ngisi ni Elwood dito, halatang gusto na naman pagliyabin ang usapan. I swallowed hard. Hindi ko man gusto, pero bigla ay parang nais kong marinig ang isasagot ni Gab kay Elwood. He licked his lower lip slowly. Tumangala ito na tila nauubusan na ng pasensya. Marriage isn't a ring worn or a paper signed. It is the union of two hearts beating as one. Hindi ako tutol kung mahal nyo naman ang isa't isa. Gab leans forward, folding his arm on the table. He tilts his head a bit. Bahagyang sumilay ang ngiti sa mga labi nito, na tila nang iinsulto. Ramdam kong muli ang namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Elwood clenched his jaw and balled his hand into a fist. Love is nothing like finance, we don't give a certain amount to get something back. Hindi na mahalaga kung sino ang nagmamahal o hindi. Ang importante, handa ko siyang ipaglaban at hindi ko siya sasaktan. Napasinghap ako sa tinurang iyon ni Elwood. Hindi ako makapaniwalang lalabas ang mga katagang iyon mula sa mismong bibig ni Elwood. Kahit ang corny ng sinabi niya, ay naramdaman ko pa rin ang sensibilidad doon. I pity you for telling those cheesy lines. Gab shake his head. Napakurap ako ng hamalak-hak si Elwood sa aking tabi. Halos pawalan ito ng hangin habang nakahawak sa tiyan. Ngunit agad din nagseryoso ang mukha nito, at umahan mula sa pagkakasandal sa silya. Agad akong kinabahan, Elwood, stop, I can't even finish my sentence. Bigla na umid ang dila ko sa naging reaksyon nito sa kaharap. Why don't you step up and prove me wrong? Prove you're better. I know you hate me for being successful. And that was the truth, right? He spat out, halatang pikan na kay Gab. Nanatiling kalmado si Gab, habang tiim ang mga labi. He didn't utter a word. Instead his eyes flashed with flat black, dispassionate as bullets. Don't look at me like that, like you think you can even try. Elwood had a sneer in his voice. Just stay away from my wife. Gab said in a low rumble voice.